Nalungkot si mama nung nalanta yung kanyang mga tanim. Bigla kasing nag-frost, kaya naapektuhan yung mga tanim niya. Buti naman hindi namatay lahat. At binisita ulit ng midwife si baby today. Hi mga langga! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Jen at ako ay nandito sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Para sa mga bago dito po sa aking page, ako po ay naka-maternity leave kaya wala po akong pasok for 1 year. Kaya nasa bahay lang tayo para alagaan si baby. Recently, binisita din kami na mama at papa, kaya kasama namin sila ngayon. Anyway, ngayong araw na ito ay bibisita yung aming midwife. This will be the 4th visit na gagawin niya para kay baby. Ganito kasi yan dito sa New Zealand. Kapag bagong panganak ka, ikaw mismo ang pupuntahan ng midwife mo para bisitahin yung baby mo at i-check yung kanyang welfare. Ang ginagawa na lang niya ngayon ay tine-check yung timbang niya, kung okay ba yung growth ni baby. Kaya magbibihis lang ako mga langga kasi sobrang baho ko na, wala pa akong ligo. Anyway, ayan na tumating na yung midwife namin. And she's very happy naman sa growth ni baby. Very excellent daw, sabi niya. Ang nadadagdag kasi sa timbang niya in the past 8 days ay 58 grams per day. Which is an excellent number daw mga langga. Hindi lang ako yung binibisita niya dito sa area namin. Kasi marami ding mga nanganak dito. So ayan at kakatapos ko lang maligo mga langga. Since natutulog si baby ngayon, bibigyan ko kayo ng tour dito sa munting garden ni mama. Medyo madami-dami na rin yung mga tanim ni mama dito na klase-klaseng mga gulay at meron ding mga bulaklak. Nabanggit ko sa inyo na noong Saturday ay nag-frost siya. Bigla ang frost kaya hindi namin napasok yung mga tanim. Kaya naman naapektuhan yung mga tanim ni mama. Anyway, yung weather pala today ay ayan makulimlim ulit siya. Pero at least hindi pa bumagsak yung ulan kaya meron pa tayong time to be outside. Ang ganda talaga ng punong yan mga langgao. Dati meron niyang katapat na isa yung cherry blossom na pink. Pero pinatanggal kasi ng amo namin kaya yan na lang yung natira. Anyway, update sa ating blueberry. Ayan mga langga, meron na siyang mga bulaklak. At yung isang tinanim ko na bulaklak hindi tumubo. But we will wait for it. Ito pala yung nangyari sa kamatis ni mama. Nalanta yung mga dahon niya mga langga dahil sa frost. Pero sa palagay ko mabubuhay pa naman siya kasi meron pa naman ako nakakitang munting source of life dito. We'll see mga langga. Tingnan natin. I-update ko kayo later on kapag hindi ito tuluyang nalata or namatay. Moving on mga langga, dito naman na side, meron mga tanim si mama dito. I think kamatis yata yan. Hindi niya kasi nalagyan ng name yung mga bags na nilalagyan niya kaya hindi ko alam. Pero ito yung tanim ko and this is an artichoke mga langga. At excited na ako na makatikim ng artichoke. So dito naman na side, I'm not sure kung ano yan pero mga seedlings yan na hindi ko alam. Pati yan mga langga, titingnan na lang natin kung anong klaseng tanim ito kapag lumaki na siya. Pero parang may nakikita ako doon na parang kale. Anyway, ito naman ay tanim ko. Ito ay tinatawag na Cape Gooseberry. At kung nakikita nyo, medyo naapektuhan siya ng bahagya sa frost. Pero buhay na buhay pa rin naman siya. Anyway, moving on sa ating petchay. Ito yung mga petchay ni mother. Itong mga iba, i-harvest na ni mama yung dahon. Magsasabaw kasi siya mamayang gabi kaya i-harvest niya to para isahog. Buti na lang at hindi siya naapektuhan ng frost mga langga. Pero itong aming lemongrass, para nang nawawalan siya ng buhay. Actually, madami-dami naman yung binili ko na tanglad at yung iba ay tinanim ni mama dito sa may likuran. Pero bago natin yung puntahan, tingnan nyo muna itong mais ni mother. Dito naman niya tinanim yung mga mais may gilid ng fence at naapektuhan din ito sa frost mga langga. Kung nakikita niyo yung dahon niya, nag-iba yung kulay. Pero tingnan natin kung mabubuhay pa ulit ito. Hopefully it will para meron tayong ma-harvest na mais pagdating ng summer. So let's move on naman dito sa may gilid. Ito yung tanim ni mama na garlic. Yes, ahos yan mga langga. Meron akong tinanim na garlic dati at naging controversial siya dun sa TikTok. Ang dami kasing mga nagko-comment na nagmamarunong na hindi daw garlic yon. Alam niyo naman yung mga ibang kababayan natin. Masyadong magagaling. Pero anyway, ito madami din si mother tanim na mga spring onion. Kaya mga makailang harvestan din ito mga langga. I think ang pinakamadaming tanim ni mama dito ay spring onion and then kamatis. Pero yung kamatis ay from seedling siya. Yung isa lang yung binili namin, yun bang nalanta na pinakita ko kanina. Dito naman na side, wala pa siya masyadong tanim. So let's move on dito sa may likuran. Pero anyway, bago pala tayo punta dun sa garden, i-check ko muna yung niluluto ko. Baka nahubas na yung sabaw. Nagluto kasi ako ng adobong liver, chicken liver at saka chicken heart. Tapos si mama yung magluluto ng sinabawang tahong mamaya. So ayan yung aking niluluto mga langga. 6 PM na pala mga langga ha. Maliwanag pa lang siya kasi nasa daylight saving na tayo ngayon kaya medyo matagal na mag-sunset. At pagdating ng summer, nako yung aming sunset dito mga langga ay aabot ng 9:30 PM. Kaya let's go out. Check na natin yung ibang mga tanim ni mama dito sa may likuran. Meron naman akong garden dito pero hindi ko na to rin natataniman dahil sa sobrang kabisihan sa work.
At hindi ko rin siya nalinisan, pero pagdating nila mama, nilinisan nila. At ngayon, ginamit niya para taniman. Dito banda yung mga tanim ni mama ay mga patatas na ayan, naapektuhan din sa frost. Naglantahan din yung mga dahon. Pero tingnan natin baka magiging okay pa ito. Hayaan lang muna natin dito sa labas. So ito yung garden natin mga langga. Ayan yung iba pang mga tanim ni mama. Pero alam niyo ba kung bakit hindi ko na rin ito tinataniman? Dahil kay Missy Mo. Kasi sa tuwing naglalagay ako dito ng mga pananim, ginigiba lang ni Missy Mo. Kaya nasasayang lang yung mga tanim ko. Kaya tingnan natin kung mag-last itong mga pananim ni mama. Yung ibang mga patatas niya na tanim hindi pa tumubo. Ayan, as you can see, wala pang mga dahon yung iba. At nandito naman yung ibang binili ko na lemongrass, yung nasa gilid. So, ganito pala yung view natin dito sa bahay mga langga. Ito yung likuran ng bahay. Andyan yung aming lalagyanan ng kahoy and yung mga basura namin na kailangan na namin itapon. Pero yan yung paddocks. So, part na yan ng farm. Yan naman ay hindi kasama sa farm kasi nasa kabilang side na yan. Merong main road dyan sa gitna. And then, andito naman yung shed. Ayan yung shed sa taas. So, basically, dyan lang kami naglalakad kapag namamasyal-pasyal kami doon. Ngayon na hindi na ako nakakapagtrabaho kasi, di ba, nag-maternity leave ako. Pero kapag nagtatrabaho kami, dyan kami nagdadrive. And yung nakikita nyo dyan, yan part yan ng farm up until doon sa likod. So, itong farm na to ay nasa mga almost 300 hectares mga langga. So, malawak talaga siya. And para sa mga nagtatanong sa akin kung meron ba kaming kapitbahay dito or wala ba kaming kapitbahay dito, meron po tayong kapitbahay mga langga. Sadya lang talagang hindi siya nakikita, hindi siya klaro. Kasi hindi kami magkakadikit-dikit dahil malalawak yung mga lupain ng mga farms dito sa New Zealand. Pero, ito naman, makikita nyo naman yung bahay kasi nasa kabilang side of the road siya. Pero, ito ipapakita ko sa inyo. So, yung bahay na yan mga langga, Pinoy yung nakatira dyan, kaibigan namin yung nakatira dyan. And, meron pang mga bahay din doon sa kabila, yung manager, Pinoy din yon. And sa likuran naman dyan, meron ding bahay na Pinoy. Yan naman yung bahay na may-ari ng farm namin. Teka lang, ayan. And then, mas malapit pa na bahay, nakatago dyan sa may forestry, pine trees dyan. May bahay dyan. Diyan siya nakatira, yan yung pinakamalapit sa amin. So siguro nasa mga 500 meters. Yeah, malapit lang siya. So yun mga langga, para sa mga nagtatanong sa akin kung may kapitbahay ba daw dito. Totally meron po. Sadyang magkakalayo lang po kami kasi malalawak nga yung lupain dito sa New Zealand. Saka ang population po ng New Zealand ay nasa mga 5 million lang po. Kaya hindi po talaga crowded dito. Mas madami pa nga po dito mga baka kesa sa tao. Kasi imagine ninyo mga langga, yung population ng mga tao dito umaabot lang ng 5 million, di ba? Tapos, yung mga dairy cattle, dairy meaning yung mga ginagatasan, hindi pa kasama yung mga beef or yung binubuhay lang para sa meat purpose. So, para sa mga dairy cattle, umaabot daw sa 6.1 million ang population nila. Pero, mas marami ang mga sheep dito mga langga. Kasi ang population po ng sheep or ng tupa ay umaabot po ng 25.3 million. O, di ba mga langga? Sobrang dami pa ng mga hayop dito kaysa sa tao. Anyway, yun lang muna yung ating vlog for today mga langga. Bago kayo dito sa aking page, please don't forget to like and follow the page mga langga. Shoutout pala sa lahat ng mga nakafollow na po sa akin. Maraming salamat po sa pag-follow. God bless you mga langga. Bye!